Ah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad nabiyina wa habibina wa wa khair khalqina nabiyina Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga subscriber at mga ating mga kapatid at mga magulang, mga alipin ng Allah, ito naman po muli tayo sa ating vlog na minsan lang natin Islam. Inshallah, humingi tayo ng paumanin sa ating mga dahil hindi po madali ang magkaroon ng content sa pag-YouTube natin na ito, sapagkat sa mga panahon natin ngayon ay kailangan na natin talaga makapag-upload upang sa darating na pagsapit ng itong darating na Ramadan, siguro mga 4 to 5 days na lang mula ngayon, inshallah ta'ala, inshallah ay mapakinabangan muli ng ating mga subscriber ang ating mga pagpapaalala, pagbibigay ng ibang mga mga pagpapaalala at pagbibigay ng payo at mga advice pagdating po sa darating na itong pinakamagandang araw, pinakamagandang buwan, pinakamabiyayang buwan na darating mo ito sa February, tentative sa February 17 ay sighting po na ito'y magaganap sa ngayong taon ng 2026 at ang talagang sure ay sa Ramadan ng 19 sa Huwebes, inshallah. So ang aking intro, inshallah, alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng pagpupuri at pagpapaalala at pagbabalik loob ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa muli po, ito po muli ang inyong lingkod, abang lingkod, na humingi po ng paumanin sa madalang kong pag-upload sa ating vlog na ito, dahil hindi po madali ang pagkakaroon ng content na kailangan po nating maging makomprise at maging summarize at maging kinakailangan ipasok natin sa sa loob ng mabilis na minuto ang content ng pagbibigay ng pahalaga dito sa ating paniniwala, pananalig at pananampalataya sa reliyon ng Allah na ating pinaasok at pinininiwalaan, pinananaligan. Tayo nananalig sa Allah na may kabilang buhay at nananalig na darating ang paghukom, nananalig na darating ang araw ng pagtutuos at tayo huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't lahat dito na nasa ibabaw ng mundo ay walang dapat na paghusgang nararapat, kundi ang Allah lang ang may karapatan na humusga sa ating lahat. So alhamdulillah, dumating po tayo sa ganitong panahon na sana po inshallah ay mabigyan ko po ng halaga itong darating na Ramadan, sapagkat ang mga panahon po ng Ramadan alam natin na naibigay na natin, naibigay na natin, napaalala natin sa ating sarili, sa inyo, ating mga subscriber, na kung saan itong pong Ramadan ay buwan ng biyaya, buwan ng paghingi ng panalangin, buwan ng paghingi ng kapatawaran, buwan na nakikita ang mga biyaya ng Allah, sapagkat ito'y pinaka dapat masaya tayo kung tayo ay may pananalig, may pananampalataya sa Allah, na dapat po masaya tayo sa darating na itong Ramadan, sapagkat may awa ang Allah subhanahu wa ta'ala, na itong awa na ito napapaloob dun sa buwan ng Ramadan, na ang awa na ito ay minsan gumagaling ang ating karamdaman, minsan naman ang awa na ito ay buhay tayo. Napakalaking awa ng Allah na inabot natin ang buwan ng Ramadan, sapagkat napakaraming kapatid na Muslim na hindi nila inaasahan na abutin pa nila ang buwan ng Ramadan. So magpasalamat tayo sa Allah at sumunod sa Allah sa buwan ng Ramadan na ito. Ang ibibigay ko lamang pong halaga rito ay yung tinatawag na yung napapanahon na ang mga ibang kaalaman kasi naiparating na natin. So may mga ibang kaalaman po sa Ramadan na dapat po nating ipagtugma yung ating pananalig, ang pananampalataya, paniniwala at yung ating kaalaman. So marami kasi sa Islam ang kaalaman, minsan alam mo itong gagawin mo dahil alam mo na itong kaalaman, knowledge na gagawin mo ay alam mo dahil alam mong tama. Pero minsan pala itong kaalaman na ginagawa mo ay mali pala. So ang kaalaman minsan ay hindi mo masasabing tama.
Pero ang iman, minsan kailangan ang iman ay minsan talagang nakabase sa kaalaman. So kailangan mapagsama mo yung kaalaman at ang yung iman na talagang ang pagsunod, pagtalima, pagsuko ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yun ang kahalagahan at katuruan ng Islam. Pagsunod, kumpletong pagsunod, pagsuko at pagtalima sa reliyon ng Islam, sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang sinabi doon ng Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. So kailangan sumunod tayo sa Allah at sa ating propeta Muhammad at sa mga ulama at sa mga amir wa ulul amri minkum, sa mga itinalagang mga leader na kung saan sila yung naging coordinate sa mga moon sighting, kung saan kailangan nating bumase sa panahon. Hindi tayo nakabase sa kalendaryo na sabi na natin yan dati, na nakabase tayo ang Islam, ang paniniwala sa Allah, ang totoong relihiyon na ito ay nakabase sa panahon, nakabase sa buwan, nakabase sa panahon ng araw, nakabase sa hindi dun sa kalendaryo, dun sa mga oras na nakikita natin at naiisip natin. So ang Ramadan ay talagang itong buwan na ito ay punong-puno ng biyaya, sapagkat ito ay punong-puno ng awa ng Allah. Ibiruin mo, sabi na, ida dakala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa gulikat abwabun nar. Binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso at sinasara niya o tinatarangkan niya ang mga pintuan ng impyerno. So ibig sabihin, ang mga malalaking demonyo, malalaking iblis, malalaking syaitan ay ikinukulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga maliliit na syaitan lamang ang ating mga kalaban. So itong maliliit na ito, minsan ito yung ating sariling kagustuhan, mga nafsi natin na minsan kumukontradict o kumukontra sa ating mga kaalaman. So ang ibabahagi ko rito na maaring alam nyo na inshallah, at paalala rin sa aking sarili, na ang Ramadan ay isang pagsasakripisyo, isang pagtitraining. Ang tulad nga ng aking pinagdaanan inshallah, na naranasan na rin, na ito palang halaga ng buhay ay kailangan consistent, kailangan tuloy-tuloy, kailangan magiging hobby mo siya, o para hindi ka magkasakit. Yung sinasabi ng doktor na kaya ka may sakit dahil may mali kang nagawa at mali ang yung lifestyle mo at mali ang yung mga kinakain. So itong Ramadan na kumpletong binigay ng Allah dahil lubos pong talino at alam po ng Allah, sabi niya, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Ipinagutos niya sa mga naunang nasyon, sa mga naunang tao sa atin bago tayo. At sa mga panahon pa natin ngayon, ibig sabihin, pinag-utos noon at sa panahon natin ngayon upang magkaroon tayo ng la'allakum tattaqun, upang magkaroon ng tunay na takot sa Allah. Bakit yung takot na yun? Bakit? So, inshallah, payo ko sa aking sarili, magbalik loob tayo sa Allah upang lang sa ganun magtagumpay tayo sa mundo patungo sa kabilang buhay. At ang isa sa mga highlights ng Ramadan, o isa sa mahalagang highlights ng Ramadan na ito, na mahalagang ipapayo ko sa aking sarili at sa inyo inshallah, na sa panahon natin ngayon na upgraded na, marami nang nakapag-aral, marami nang mga may kaalaman na sinasabi nila itong fasting ay gamot, itong fasting ay mabisang pag-aaral, itong fasting ay pinag-aralan na ng mga matatalino na tulad na nagpatunay doon sa mga social media na sinabi na ito'y napag-alaman sa Oxford University, sa malalaking universidad, na ito palang pag-aayuno, itong pagpupuasa, itong pag-iiwas na mali sa isipan ng mga hindi Muslim na pagpapagutom daw. Hindi ito pagpapagutom, kundi pag-iwas, pagkontrol sa mga pinagbabawal ng Allah. Hindi lang pagkain ang ikokontrolin mo rito. Kokontrolin mo yung panunood, kokontrolin mo yung mga kagustuhan ng katawan mo, yung mga kokontrolin mo yung pagkain, yung mga kokontrolin mo yung sa yung pagsasalita, pakikinig ng mga musika, pakikinig ng mga pinagbabawal, upang bumaba yung pananalig. Dahil pag nakikinig ka ng mga pinagbabawal, ang kapalit nun ay pagbaba o pagkakaroon ng ignorant, ng pagbaba ng iyong faith, ng iyong So ang aking ibabahagi ay tinatawag na halawatul iman, na kailangan po sa pagpupuasa natin ito sa Ramadan, sa darating na ayuno, pag-aayuno, ay magawa natin inshallah. Ay kailangan ito maging mas mataas kaysa sa ating kaalaman. Ano yung mataas na yun? Yung tinatawag na halawatul iman,
yung tinatawag na tamis ng pananampalataya. So paano natin mararating yun? Sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinagutos ng Allah at paggawa sa ginawa ng mga propeta at pinag-utos ng mga propeta na tulad ng propeta Muhammad na kanyang huling sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon ipinagutos niya na magpuasa kayo dahil ang pagpupuasa ay pinaka-the best at makabubuti sa inyo. Sinabi ng Allah pa yun sa Quran na sabi ng Allah sa Quran, in kuntum ta'lamun. Sabi niya, kung nalalaman nyo lamang. Ibig sabihin paghamon yun. Kung ang paghamon na ito ay katumbas ito ng kailangan aralin mo eh. Challenge siya. Kung kailangan aralin mo bakit pinagutos niya ang Ramadan? Bakit nagkaroon ito ng para lang sa mga Muslim? Dahil itong pagpupuasa na ito'y training. Ito'y kailangan mo siya yung habits mo. Kailangan mo maging kailangan mong tuloy-tuloy na gagawin sa buong buwan ng Ramadan na ito. Kailangan magkaroon ka rin dahil napakabilis po ng oras ng pa'iddatu min ayyam. Itong buwan ng Ramadan ay binibilang po ang araw ng Ramadan na ito. At bukod sa binibilang po ang araw ng Ramadan, napakabilis mawala at napakabilis po ng bisita lang po ang Ramadan na ito sapagkat ito'y pag-aalis din. At ito'y pagtitraining po natin sa pag-aayuno. Ang pagtitraining po natin sa Ramadan na ito ay yung tinatawag na pagtitimpi na tulad po ng sinabi ko, ito po yung napag-aralan ng mga matatalinong tao na po na itong palang pag-aayuno, pag-iwas, pag-control sa pagkain ng ating bibig ay ito pala ang pinakasusi ng pag-control sa ating mga kagawa. Sabi doon, napatunayan sa pag-aaral, sa physical, sa science, sa siyensya at sa mga lahat ng bagay na itong buong katawan ng tao, katawan natin ay hindi kayang kontrolin pag gusto ng napsiya natin, ng sarili nating kagustuhan, ay minsan kalamitan hindi mo nakokontrol. Nakakagawa ka ng pagnanakaw, nakakagawa ka ng hindi maganda, nakakapagsalita ka ng hindi makabubuti sa ating kapwa, nakakapakinig ka ng mga hindi magagandang chismis, ng mga paninira, ng mga pagbakbay-biting. So ang lahat ng yan ay matitrain mo ang iyong sarili mo. Ito advice po sa akin, inshallah, at paalala rin po sa akin at sa inyo inshallah, na ito ang pag-aayuno ay pag-iwas, pag-control sa pagkain at sa pagkikinig at sa salita at sa lahat po ng mga gawain ay isang paraan po ng pagtitraining sa ating sarili na para po madisiplina. Para madisiplina natin ang ating salita, ang ating mga ginagawa. So wala pong ibang dahilan kundi para madisiplina natin ang ating sarili, madisiplina po natin ang ating mga salita, madisiplina po natin ang ating paningin, madisiplina po natin ang ating pakikinig, madisiplina po natin ang ating pagkatao. Dahil itong pagpupuasa na ito yung pag-control sa pagkain, pag-control sa mga kagustuhan ng mga katawan natin, mga kagustuhan ng pagtulog. Kaya nga karamitan ito ay pag-ibada lamang sa Allah. Itong buwan ng Ramadan ay pagbabasa ng Quran, inshallah. So hanggang sa muli po, inshallah ito pong upload natin inshallah ay mapakinabangan inshallah. So hanggang sa muli, inshallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.